Ano nga ba ang mga literary works noong Spanish period? Alamin natin! Ano? Tara! What's up, everyone? Welcome to our vlog! May tanong ako sa inyo. Kapag ba may naririnig kayong salitang Spanish period, Ano nga ba ang nasa isip nyo? Si Jose Rizal, mga simbahan, o baka... Long quizzes! Alam niyo ba, hindi lang mga simbahan at mga Kastila ang naiwan sa atin? Isa sa pinakamalaging legacy nila ay ang literature o panitikan. So today, samahan niyo akong balikan ang 4 na pinakasikat na literary works noong Spanish period. and don't worry, hindi ito magiging boring. So ano? Tara! So unahin natin ang religious literature. Noong unang panahon na dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, isa sa kanilang layunin ang pagpalaganap ng Kristyanismo. Pero syempre, paano nga ba ito nila tinuturo sa mga tao noon? Well, according to the National Commission of Culture and of Arts, or NCCA, ginamit nila ang panitikan upang maituro ang relihiyon. Kaya't maraming dasal, aklat at sermon tungkol sa pananampalataya. Isa sa mga kilalang halimbawa nito ay ang doktrina Kristiyana na itinuturing na isa sa mga pinakaunang nalimbag na aklat sa Pilipinas. Dito, itinuro ang mga pangunahing panalangin at aral ng Kristyanismo. So, kung iisipin mo, bago pa magkaroon ng YouTube tutorials o online classes, libro ang naging guro ng maraming Pilipino. Next naman, pag-usapan natin ang korido at awit. Honestly, dati akala ko pareho lang sila, pero hindi pala. So according to the NCCA, ang korido ay mas mabilis na sukat at karaniwang tungkol sa mga kabalyero, digmaan at mga mahiwagang pakikipagsapalaran. Samantalang, ang awit naman ay mabagal ang ito at mas nakatuon sa pag-ibig, damdamin at aral sa buhay. Para mas madaling tandaan, isipin niyo na lang na ang korido ay parang isang aksyon, fantasy o movie, habang ang awit naman ay parang romantic drama na may life lesson. Magkaiba ang style nila. Pareho sila nagtuturo ng pagpapahalaga at hula ng katapatan, katapangan at pagmamahal. Now, let's talk about something na hanggang ngayon ay buhay pa rin sa kultura nating mga Pilipino. Every Holy Week, baka nakikita na kayo ng mga taong umaawit ng pasyon o di kaya'y nanonood ng sinakulo. Pero alam niyo ba ang pinagkaiba nila? Base sa NCCA, ang pasyon ay isang mahabang tula na inaawit o binabasa tungkol sa buhay, paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Talang ang sinakulo ay isang tulang itinatanghal sa entablado na nagpapakita ng parehong kwento. So, tandaan lang natin, passion, kinakanta o binabasa. Sinakulo, inaarte o tinatanghal. Simple, di ba? And of course, hindi mawawala ang isa sa pinakasikat na akda sa Philippine literature, ang Florante at Laura. Ito ay sinulat ni Francisco Balagtas. According to the Encyclopedia Britannica, ang akdang ito ay itinuturing sa isa sa mga pinakamahalagang obra sa panitikang Pilipino. Sa unang tingin, parang love story lang siya. Pero habang binabasa mo, mapapansin mong puno ito ng mga aral at tungkol sa katapatan, pag-ibig, katarungan at paglaban sa pang-api. At ayon naman sa mga literary scholars tulad ni Benvenido Lombera, ginamit ni Balagtas ang kwento bilang simbolikong paraan upang ipakita ang kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Kaya hanggang ngayon, tuloy pa rin itong pinag-aaralan sa mga paaralan. So, ano ang natutunan natin today? Ang literature noong Spanish period ay hindi lamang basta sa mga lumang kwento. Ginagamit ito para magturo ng relihiyon, magbigay ng inspirasyon, magbahagi ng mag-aaral at ipakita ang realidad ng lipunan noong panahong iyon. At honestly, kahit daang-daang taon na ang lumipas, marami pa rin tayong mapupulot na lesson mula sa mga akdang ito. At kung may natutunan kayo, don't forget to like, share, and assignment lang pala to!